So, yun ang mga pre, ano, ito ibigyan po natin ng reaksyon nitong tao na 'to kasi isa din po ito sa bumabanat diyan sa mga kongresista natin. Lalong-lalo na sa ating pangulo at kay Speaker Martin Romualdez, 'no? So, tingnan natin yung kanyang mga sasabihin dito at, bigyan po natin ng reaksyon. Ito po yung mga anti-government, 'no, na mga bayaran, 'di ba, na nagkalat po diyan sa TikTok. Oo, ang dami po nila, nagkakalat sila ng dumi diyan sa TikTok. No, so eto na po 'no at, bigyan po natin ito ng reaksyon. Ayan, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, huwag kalimutang mag-subscribe mga pre at like yung video na 'to, paki-share na rin mga pre. Meron din po tayong, Facebook dito, ayan, Ballpoint Man 2.0 at siyempre, paki-share na rin yung video na 'to mga pre, 'no at, follow niyo na yung ating, Facebook, TikTok, ayan, isa lang yung pangalan. The same lang naman, Ballpoint Man 2.0. So eto na nga mga pre 'no at, simulan na po natin yung ating reaksyon sa taong ito. Yan, wala nang patumpik-tumpik pa at i-play na po natin. Ayon sa narinig kong balita kanina sa DCRH. Teka. Narinig mo o nakita mo? Iba kasi yung narinig lang eh, kumpara sa nakita, 'di ba? Hindi, tanong ko lang yun huwag mapipikon na boy. Sabi daw ng Pangulong Marcos Daw, okay? doon sa lighting. Marites to kasi daw. Dapat sabi doon, hindi daw. Kasi parang ano lang, may nagkuwento lang sa'yo kung ganun. Oo, maritisa na pala to ngayon. Okay? Ng Christmas lights sa Malacanang. Ang ganda no? Oo. Sabi niya na dapat daw ang mga Pilipino ay tumulong doon sa mga nasalanta ng bagyo at sunog. Alam mo, Tama naman. Tulungan nyo yung gobyerno. Tulungan nyo, hindi porkit may sunog na dyan, uupo ka lang, hindi ka gagalaw. Gusto mo, gobyerno pa tala, antayin mo pa yung mga tulong nila. Gusto mo, paupo-upo ka lang, gano'n. Pagtutulungan, ang kailangan kasi ngayon, pagtutulungan. Tulungan, may kasabihan nga eh. Ewan ko, kasabihan to, tanong, or tulungan natin yung gobyerno. Huwag tayong manghihila pababa. Kasi hindi tayo uunlad kung tayo ay manghihila pababa. Pero ngayon naiintindihan ko na. Alam nyo, yung itong katulad nito, yung mga katulad nito na nanghihila pababa sa ating gobyerno, nako, may sarili pong mga interes yung mga yan. May sariling interes. Bakit? Datong. Tumatanggap eh. Diba? Mr. President, hindi naman kami maramot, kung mayroon kaming kakayanan, tutulong kami. Pero hindi ba dapat ang pagsabihan mo dyan, si Romualdez? Tanga! Ano bang magagawa ni Martin Romualdez? Kasi si Martin Romualdez ay parte ng gobyerno. Diba? Tumutulong nga eh. Sample ko na lang, pag may baha sa Davao, nandun sila. Namimigay ng ayuda kasi kailangan ng ayuda, may baha eh, binaha eh. 'Di ba? Pakabubo mo. Di mo ba nakikita yung ginagawa ni Martin Romualdez? Pupuriin pa naman sana kita, pero nabubuhan na agad ako sa'yo. Yung pinsan mo, di ba? Siya yung pamigay ng pera ng bayan eh. At least binibigay. Hindi binubulsa. Di ba? Tingnan sa panahon ni Digong. May ayuda ba? Meron, paunti-unti. Bulok nga lang na bigas. Pero tingnan mo, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez, unlimited yung ayuda kasi yung bagyo, sunod-sunod eh. Yung baha, sunod-sunod. Pagputok ng bulkan. Kasi ito yan eh. Pag binaha ka, at hindi ka namigay ng ayuda, sasabihin nyo, ano ba tong klaseng administrasyon na to? Hindi marunong tumulong sa mga taong binaha, gutom na gutom, wala pa rin binibigay na supply dito ng pagkain. Diba? Yun yung mga banat nyo eh. Pag tumulong naman yung administrasyon, mamigay ng ayuda, ay masama pa rin sa inyo. KO! Ang tatangan nyo.
'Di ba? Kahit anong gawin ng administrasyon, mali sa paningin nyo. Kasi kayo yung totoong mga bangag. Oh, Dapat siya yung pagsabihan mo na ibigay niya yun sa mga nabagyuhan at mga nasunugan, hindi sa mga tao na gusto niyang bilhin ang boto. Di ba? ayan yung papatunayan mo. Oo, sa Kongreso. Patunayan mo yan. Ha? Patunayan mo yan ha na si Speaker Martin Romualdez namimili ng boto. Ay, patay kang bata ka pag di mo nang patunayan yan. Pambihira naman. Mr. President, pwede mo naman imbestigahan sa Leyte o sa Tacloban, sa First District doon. Namimigay yung tingog party list ng ayuda. Hindi naman nagkaroon ng kalamidad doon. Di ba? Sa Bicol at saka sa Ilocos, saka sa Cagayan. O ang may mga nasalanta ng bagyo. So, ang gusto niya kasi, gayahin daw si... Parang gusto nito, gayahin daw si Digong kasi noon, pag walang kalamidad, ay walang ayuda. Ang tanong, yung mga pera na yon, nasa na? Dahil walang ayuda eh. Saan nilagay? Sa bulsa ba? Tanong lang po yun. At least dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikita natin kung saan napupunta yung pera ng taong bayan. 'Di ba? Kasi yung pinamimigay na ayuda, barya lang po yan. 'Di ba? Milyon lang yan, milyon lang yan. Hindi ko noon minamaliit yung milyon, pero kung nasa gobyerno ka, maliit lang yan sa kanila. At least napupunta sa taong bayan. 'Di ba? Oh, O, bakit doon namimigay si Romualdez? Di ba? Dapat gano'n, Mr. President. Minsan parang tingin ko, parang pinaplastik-plastik mo na lang kami. Di ba? O, hindi dapat ganyan, Mr. President. Kung nagpapaapila ka ng ganyan, nakita mo naman, bonggang-bongga yung Malacanang, di ba? Bonggang natural, Malacanang yan eh. Hindi ka naman po... ang gusto nila siguro, dapat ano lang kayo, dyan sa Malacanang magpabungga, tuyo-tuyo lang ba? Imagine, presidente ka ng Pilipinas tapos titipirin mo yung sarili mo. Presidente ka ng Pilipinas, nagtatrabaho ka para sa bansa. Grabe yung effort mo tapos pag-uulamin nyo lang ng tuyo. Ayaw nyo ng bongga. Tatangan, lamian mo sa pao na eh. bongga sa mga pailaw. Di ba? Oh, kahit sa pailaw na lang. Kasi yung pagkain, kini-question din nila eh. Kasi si Digong daw noon, patuyo-tuyo lang sa Malacanang. Tapos si PBBM, lobster daw. Eh natural, nagtatrabaho yung Pangulo para sa bansa. Alangan naman tipirin mo yung ulam niyan. At isa pa, yung Pangulong Bongbong Marcos, hindi po sanay sa puro tuyo. Kasi mayayamang pamilya yan. Sanay po sila sa masasarap na ulam. Si Digong nga, patuyo-tuyo. Puno naman yung bulsa. Yun lang. O, parang walang problema ang Pilipinas, di ba? Where is your sense of propriety, Mr. President? Sa nangyari sa Pilipinas, sa mga kalamidad na nangyari sa Pilipinas, tapos, ayan, di ba? Tapos, may lakas na loob ka na magsabi na tulungan. Again, sinasabi ko, hindi naman kami maramot. In our own capacity, tutulong kami hanggat sa kaya namin. Tumulong ka ba? Oo, totoo. Tumulong kang manira sa gobyerno. Ingat-ingat lang, winawarningan kita. Naawa kasi ako, baka isa ka sa maimbitahan. Kaya, ingat-ingat lang. Ha? Pero ang dapat magbigay ng tulong niyan ay ang pamahalaan mo, di ba? Yung pamahalaan mo na namimigay ng pera. Di mo naintindihan eh. Di mo naintindihan. Pag sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na tulong-tulong tayo, hindi po usapin pera yun. Hindi usapin pera yun. Bayanihan! Pag nasunugan ka dyan, o magtulong-tulong kayo para ano yung apoy. Pag binaha kayo dyan, o magtulong-tulong kayo para yung iba dyan na natrap, ma-rescue. Ganon. Kasi wala pa po ang tulong ng gobyerno.
papunta pa lang. Nagigets mo ba? Sa mga taong hindi naman nasalanta ng bagyo. Alam mo yung sandpits mo, yan ang pagalitan mo. Eto na, isunod natin tong isang video niya mga pre. Ito po, sunod po natin ito. Nakangasay, si Lolo. Speaker Martin, saan mo nakuha yung word na assassin? Doon sa pinagsasabi mo. Di ba? Nag-hallucinate ka na ba? Ganyan po siya kabobo. Baka yung tinutukoy niya yung ipapapatay si Martin Romualdez. 'Di ba? Pag ikaw, si Sara Duterte kasi may inutusan na daw na tao. Hindi minention yung pangalan kung sino yon. Na pag namatay daw si Sara, patayin daw itong si Pangulo natin, Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos, patayin daw. Sabi ni Sara Duterte. Oh, anong tawag doon sa tao na inutusan niya? Di ba assassin yun? K.O. Assassin. K.O. Umapatay. Pwede rin vigilante. Diba? Oh, wala talaga. Wala sa ayos yung utak ni Lolo. K.O. Kakainom siguro to ng tuba. Dandahan kasi sa tuba. Ay naku po. Ang hira talaga ng speaker na to. Di ba? The Vice President contacted an assassin. Ano yun? Oh. Yung Anong tawag doon? Sa inutusan ng Vice Presidente na patayin sila. Anong tawag doon? Teacher? Anong tawag doon? Anong pwedeng itawag sa kanila? Gangster? K.O. Natural assassin. Diba? Oh, may asin? Ay, nako naman, speaker, fake news ka talaga. Oy, fake news ka daw, Speaker Martin Romualdez, oh. Naku, dandaan sa pagbibitaw ng salita. Ha! Dali ka ngayon. Fake news daw si Speaker. K.O. Patay ka. Contacted a person, contacted an assassin. Bihira naman. You are putting words into the Vice President's mouth. Di ba? Parang hindi ka abogado. Chismoso ka ba? Kung ano-ano na lang, the real issue is this, Speaker. What is your legal basis in transferring Attorney Zuleika Lopez to the Women's Correctional? Ito kasi, wag ka munang hindi pa nga tapos yung topic pagdating sa sinasabi mong assassin. Kasi sabi mo nga fake news daw si Speaker Martin Romualdez. Dahil hindi naman daw talaga assassin yun, tawag doon. Hindi mo pa nga na-explain kung ano bang tawag doon. Kung hindi pala assassin, K.O. Tapos next topic, nag-move ka na naman sa ibang topic nang di mo pa na-explain kung anong tawag dapat. At least ako, wala akong taba dito, ha. K.O. Matindi na to, pwede na litsunin yan. 150 lang ang kilo. Pwede rin, 125 ang kilo. K.O. Bigay ko na ng mura. Mura na lang. When she is just being detained for contempt, she is not being detained for any other offense except for contempt. Yan ang dapat ipaliwanag nyo. Hindi yung gagawa naman kayo ng senaryo na ipapa-assassinate kayo ng Vice President. Hindi sila gumagawa ng senaryo. Vice Presidente ang naunang magsabi niyan. Natural. Kailangan nilang magsalita para alam ng publiko yung nangyayari. Kasi yung publiko din, naghahanap ng reaksyon nila patungkol dun sa sinabi ni Sara Duterte. Diba?
Wa gyud ba? Nagkadako ragnaw, wa may utok. Di ba? Yan muna ang ipaliwanag nyo. Huwag niyong tabunan yung issue na yan because the rant of the Vice President was caused by that order to transfer Atty. Zulaika to the Women's Correctional. Kayo naman, hindi naman kriminal yung tao, hindi naman siya Oo, hindi siya kriminal, sinungaling nga lang. Ano ka ba? Hindi naman siya inakusahan o hindi naman siya sinabihan, oy, kriminal ka ha. Walang ganun. Oo, ano lang siya, sinungaling. 'Di ba? Yung mga sinasabi niya hindi tugma doon sa mga ebidensya ng nahawak ng mga kongresista. Ay, gets mo? Kaya nga nanumpa para magsabi ng katotohanan. Oh. akusado ng kahit na anong krimen. Bakit dadalhin nyo siya sa isang regular jail facility? 'Di ba? May mga sira na ba yung ulo ninyo? 'Di ba? Kaya nagkaroon ng pagkakataon na magsalita ang Vice Presidente dahil it's already unfair. 'Di ba? It is a display of power. Parang hindi na mga tao yung mga nag-a-appear sa mga komite ninyo. Uy, mga tao yan. Ako nga, nagdududa ako dito Kung itong nire-reactionan ko, tao ba to? Duda lang po ako, ha? Diba? That is the real issue. Ito yung mga yung sinabi niya dito, assignment. Bakit dadalhin nyo siya sa isang regular jail facility? Diba? May mga sira na ba yung ulo ninyo? Diba? Kaya nagkaroon ng pagkakataon na magsalita ang Vice Presidente dahil it's already unfair. At dito yun. Hindi yung mga assassin na yan. Ito. Diba? That is the real issue. Hindi yung mga assassin na yan. Tanga. Buhay yung pinag-uusapan dito. May banta sa buhay ng 3 tao. Tapos sasabihin mo, hindi dapat yan yung assassin yung priority. Paano kaya pag pagbantaan to ngayon? Magpo-focus ka pa ba sa issue na yan? Kay Lopez mo? Focus ka pa ba? Paano kung pagbantaan ka ngayon? May magbanta sa iyo ngayon at may pumunta sa bahay mo. Anong gagawin mo? KO! Sige nga. Wala. Itong reactionan po natin, tumanda lang pero paurong po yung utak Diba? Wala po sa ayos. Hindi daw po dapat pag-usapan yung mga assassin. Pagkatanga talaga Presidente ng Pilipinas yung pinagbabantaan at First Lady at Speaker. Tapos gusto mo wala silang gawin? KO! Diba? Ganun po katanga yung mga DDS. Wala na po tayong aasahang katalinuhan pa sa kanila. No, puro kabubuhan po yung kanilang pinagsasabi diyan. So, yun lang po muna yung ating video mga pre at meron po tayong Facebook dito. Ayan, Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe mga pre. Ayan at i-follow nyo po yung ating Facebook at meron din po tayong TikTok. Ayan sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, mag-like na at share this video mga pre. Ayan salamat po sa mga bago nating dyan, mga subscriber. Ayan kapag nakita nyo tong video na to, recorded na lang to, ha? Nasa Baguio tayo ngayon kasi may inaasikaso lang. So, yan lang mga pre, ingat-ingat and bye-bye.